Hi guys, good afternoon sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. Okay guys, so before we go on, gusto ko yung pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta sa 11.9 Workshop. Maraming salamat sa mga nag-like, nagko-comment, subscribe sa ating vlog. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo dito sa 11.9 Workshop. So mainit. It's Easter it's Black Saturday pala no guys. So napakainit ng panahon guys. So yeah, ingatan niyo sarili niyo, stay hydrated always guys kasi umuulan-ulan dito sa amin, medyo paghapon umuulan pero pag ganitong tanghali or mga alas 3 ganyan, sobrang init. So you have to stay hydrated, like uminom ng tubig para maiwasan nyo yung heat stroke and heat exhaustion. At kung di naman kailangan lumabas ng bahay guys, stay at home na lang no para safe din tayo lahat, diba? So yun. Okay, so guys, for today, meron tayong pag-usapan at meron tayong review na tool, no guys? So, I think a few weeks ago, may nag-email sa akin and I received, marami ako natanggap ng mga emails from so-called na mga tool companies, usually from China, nagsasabi na gusto lang makapag-collaboration sa akin, guys. And all of those or most of them are scam, no, or spam lang, no guys. Pero this time nagpaano sa akin na meron nag-email sa akin na legit na tool company at gusto nilang magkaroon kami ng isang cooperation, no guys. So yeah, a few weeks ago nag-reach out sa akin ang Wainlux. So it's a Wainlux, is a Chinese company and ang specialty nila ay lasers, no? So laser engravers or laser cutters, yan ang kanilang mga ginagawa, no guys. So I think a few years ago, may nireview tayo ng laser engraver from Banggood, yung Dadja DJ6. And marang okay na okay yung laser na yun. I'm still using it right now. Nandito pa rin yun sa workshop at ginagamit ko pa rin paminsan-minsan pag kailangan ko ng mga laser engraving, no guys? So hindi na ako bago sa mga lasers, laser engravers na ganyan, guys. So ngayon naman guys, i-check natin to. Ito yun. Ito yung pinadala sa atin ng Wainlux. This is the Wainlux K10 laser engraver. So, yeah, thank you so much Wainlux for choosing 11 Workshop para i-testing, para i-review at i-check out kung ano yung capabilities and kung okay ba siyang gamitin, no guys. So, tara, unbox natin, tingnan natin kung ano naman sa loob. Let's go! So guys, this is the Wainlux K10 laser engraving machine. So ito yung kanilang basic na model, tabletop model. Meron din tayong na K10 Pro sa available din sa Wainlux guys. So ang parameters niya guys is ang wavelength niya is, ang yung laser wavelength niya is 455 nanometers and ang kanyang engraving speed is 3000 millimeters per minute. So yung kanyang carving area is 80 by 80 millimeters. So same ng ibang mga lasers, ibang mga compact tabletop lasers, no? At pwede siya sa paper, wood, plastic, cardboard, leather at mga coated metals, no guys. So tara, unbox natin siya. So let's open this up. So ayan, it comes with a very hefty and very thick na instruction manual. So, everything you need is here na guys kung kailangan nyo. Pwede rin nyo i-download yung instruction nito. Nasa PDF file, no, na ililink ko sa description. No? Ito yung kanyang instruction manual. It's very thick instruction manual. Very nice. So, it's very good. And meron na siya kasama dalawang sample na wood. No? So, kung gusto mo na mag-try na ganun laser, pwede. And it's well protected with this very thick na foam. Ayun. So, there it is. It's the unit itself. Okay. So, wala na laman. And yeah, tagal natin ng plastic. Ayun siya guys. So it looks very nice, no? Ang ganda ng kulay niya, white, gray and orange. And ito yung kanyang protective na
shield. By the way guys, parang safety feature din to. Hindi mo pwedeng gamitin yung laser nang hindi nakababa yung kanyang protective shield para maprotektahan yung inyong mga mata mula dun sa laser. So meron pa siyang laman sa loob. Let's see. Ano pa yung mga laman niya dito? Meron siyang isa pang mga boxes dito. So, ngayon natin tong foam na to. Ayun. So guys, ayun yung kanyang ito yung kanyang laser na module niya. This one, kung makita nyo, yan, ayun yung module. That's consumable yan guys. So, napapalitan naman yan. According sa Wainlock says, meron sila available parts dyan ng K10. At pwede mo rin siyang i-upgrade to K10 Pro by simply changing yung kanyang laser module. So, yan muna natin to. Tingnan natin yung laman ng kanyang mga accessories. So, this one is the power adapter. So, very simple plug. 100 to 240 volts, no? 8 amperes. So, yeah. At ang output niya is 12 volts lang and 2 amperes. So, yeah, 12 volt lang naman to. So, mababa naman yung konsumo niya sa kuryente. Yung mga tools and accessories. So, meron siyang USB-C na cable na kukonekta sa computer. Meron din brush. So, natin. So, I think this is a marker para sa mga, halimbawa, gusto mag-laser sa mga black na, na materyales. Meron siyang panlinis ng dust, no? And I think ito yung kanyang, may mga sample siya na cardboard. At itong itim na to, this one is for laser focus paper, no? So, para i-adjust nyo yung laser, yung focus ng kanyang laser sa loob. Kaya kulay black siya. So ayan guys, meron din pala siya Allen key, ayan no. So I think kung papalitan mo yung module, ito yung gagamitin mo na Allen key. Okay, so guys, yan na natin, i-set up natin tapos i-try natin. Mag-testing tayo na gamitin to sa mga laser works, okay? So ngayon, i-install natin siya sa ating computer guys. You can also use yung mobile phone nyo para dito. Pwede siya sa cellphone. Pero hindi ko mapapakita sa inyo kasi ginagamit ko yung phone ko as a camera, no guys. Pero you can check yung instruction manual kung paano siya i-set up sa phone. Napakadali niya lang guys. Pero pag sa computer, you just have to download yung kanyang application sa CatLab X, no. So let's just put that in our Google Chrome. Search lang natin guys. Ayan, CatLab X. And then let's just open this. So, yung CatLab X, kailangan mo rin to kung gagamitin mo siya sa yung cellphone, i-download mo lang din siya mula sa Google Play Store. So, ayan yung CatLab X, guys. And we just have to download this at install sa ating computer, no? So, Windows download, Android download, iPhone. So, we're using Windows. So, download natin yung Windows. Very simple. Ayan na, nagda-download na siya. Yan, okay na siya. So, let's just show in folder. Ayun. So, nandiyan na siya guys. And ano to WinRAR file. So, i-ano lang natin to. Extract lang natin. So, let's just extract this to desktop para mas madali nyo makita. Desktop. Okay. So, nasa desktop na siya. Ayan, CatLab X. So, you just have to install that in your computer. So, click nyo lang yan. And just install it. So, yan. Very simple. Next lang to. Install na siya. And finish. So, ayun. And then you can delete na tong installer na to. Hindi mo na yan kailangan. So, delete na natin yan. At ito rin yung kailangan natin. Okay? Now, let's turn the laser on muna.
Okay, sa likod nitong ating Winlux K10, merong mga ports, no? So this one, yan yung mabuti. This one is for the Type-C USB papunta sa PC. This is the 12 volt na DC na power supply, no? This one is for the roller. Isa sa mga accessories ng K10 is yung roller para mag-print ka doon sa mga halimbawa mga soft drink can ganyan. At pwede rin siya mag-accept ng mga TF cards, no? So we'll just use yung Type-C niya, ito. Saksak lang natin dito. Yan, and then ilagay lang natin sa USB. Yun. And then, saksak naman natin yung power. So, very important guys na may power, of course. Kung walang power, hindi gagana yan, di ba? So, 12 volt power. Saksak lang natin sa ating plug dito. Yun. So, and then, i-harap lang natin siya para makita nyo. Okay guys, so let's try this out. Yung ating K10 Winlux K10 engraver. So, on muna natin siya. And then, open natin tong Catlab X. Ayan. So, start creation. And you can see guys na connected na siya. Yan, oh. So, nakakalagay connected USB COM3. Okay? So, now, let's try muna yung ating text muna tayo. So, gawa muna tayo ng pangalan ko lang, Jean. So, Arial Black, no? Para medyo makapal. And then, confirm. No? So, you can adjust yung kanyang layers dito. So, pwede mo i-adjust yan. So, babaan lang natin yung speed siguro. I think. Yan, pwede mo siya adjust yung speed, engraving times, maximum power, no? Lagyan natin sa 100 para sigurado. Tapos, I think, tanggalin natin yung ayoko kasi ito, gusto ko solid yung kanyang kulay. So, fill. Yan. So, i-fill natin. O, cross fill, pwede rin. Pero, fill na lang natin yan. And then, let's just punta tayo sa engrave. Tapos, preview muna natin kung saan napupunta yung laser. Yun. Tapos, lagyan natin dun yung ating material. Ayan. So, dito muna guys, cardboard muna yung gamitin natin. And then, let's start. Natin. Okay guys, so habang nagka-curve itong ating laser, no, pag-usapan, balikan lang natin agad yung mga materials na pwedeng gamitin dito. Kasi tsak, may magtatanong na naman kung pwede ba to sa ganyan, pwede ba to sa ganyan. So yeah, usually yung ginagamit sa mga laser carving na ito is paper, cardboard, at wood, no guys. Pero pwede rin itong gamitin sa ibang materials like leather, or synthetic leather, leatherette, no? Pwede rin sa plastic at pwede rin dun sa tinatawag natin na coated na metal. So yung metal na may mga pintura, for example, yung mga mga flask, no, na may pintura, pwede mong gamitan nito. Unfortunately, wala tayong sample noon ng coated na metal, so hindi natin matitesting, no? Okay sana kung meron tayong sample po para makita natin. However, kung i-type nyo sa YouTube yung Winlux K10 na reviews, may mga iba pang nag-review ng machine na ito na testing nila sa coated metal and it works really well naman. So yeah, gagana to sa coated metal. Okay, so it's done. Natin. Nice. So it's really good. That's not bad, no? So okay yan. So guys, try naman natin ngayon sa wood, no? Meron tayo wood dito. And let's try pictures naman, no? Hindi na text. So pictures lang. Meron ako dito stencil ni Taylor Swift. Tingnan natin to. So yeah, masyado siyang malaki guys. So we'll just have to downsize it para magkasya doon sa ating machine. Ayan.
So, laki natin ng konti. Siguro kaya itong ganito kalaki. Ayan. Tapos, we can check that. Pwedeng monochrome, no? Pwedeng contour, grayscale, no? So, let's try that monochrome lang. Tapos, ilagay lang natin yung laser sa 100%. Yan, 100%. And siguro yung gawin lang natin yung speed na 3,000 para medyo maganda yung kanyang carving. Tapos, pasok natin ito wood guys, yung kasama sa kanya. So we can just check there. Tapos, i-trace lang natin. Preview natin kung saan pupunta yung laser. Natin kung tama. Okay, tama naman. And then we can start. So, start na. Go. And then, we'll just wait for it to finish carving. Okay, let's check. Ayun. So, yeah, na ano naman niya, na engrave naman niya. Kaso, hindi kompleto. I think kailangan ko munang paglaruan yung kanyang mga parameters, no? So, para ma-perfect natin siya na talagang maganda yung kanyang carving. I think let's try to do it again. This time, pagala natin yung speed. I think let's just try 1,000. 1,000 lang mm per minute, 100% laser. No? So, mabagal yan. Tingnan natin kung mas maganda siya pag sumagal. So, try lang natin ulit dito sa likod. So, let's preview. And then, let's start. So, yan. Oh, now, let's just wait. Alright, so it's done. Tingnan natin. Yeah, that's better. Yun. So, mas maganda yan. O, tingnan nyo guys. Extra sa una, ayan. If you want na something na ganito, pwede naman. I-adjust nyo lang yung parameters niya, yung kanyang speed, no? So, ito, binagala natin yung speed niya. And that looks really nice. Ayos. Ayun guys, so yeah, I'm really impressed by this mini laser machine guys, no? At ang pinaka nagustuhan ko sa kanya yung kanyang speed, no? Mabilis siya talaga. Mas mabilis siya kaysa doon sa Dadja na ginagamit natin, no? So, di naman sa mabilis to, and you can adjust yung kanyang speed para mas maganda yung inyong engraving, no? And I think yun din yung kanyang medyo downside ng konti para sa akin. Kasi yung sa Dadja, meron mga naka-preset na yung kanyang parameters. So, halimbawa, kailangan mo na sa leather, ilagay mo na siya sa leather, and then mag-automatic na siya magse-set. At ito, kailangan mo i-set siya ng manually. Pero, hindi ko alam, baka meron na automatic setting sa app, no? So, itatry ko yon next time, yung app naman, kung pwede natin gamitin na automatic na yung kanyang material setting para hindi na tayo kailangan mag-experiment, no? So, yeah. Sabi ko nga kanina, kailangan pa, ito tinimplahan ko muna bago ko nakuha yung perfect na, na laser engraving, no? Pero, it does work and it's a really nice compact machine na pwede mong gamitin for your personal use or kung gusto mo na mag-business siguro, no, ng mga laser engraving, no, keychains, pens, no, pwede siyang gamitin. Merong tayong mga nagbo-vlog kung paano gamitin yung mga ganitong mini laser engraving machine para gumawa ng mga ng mga pencils, no, or pens na bamboo pens sa ganyan may engraving, di ba? Yun. Ayaw ko siguro sa kanya guys kasi meron nga siyang safety feature yung kanyang hindi mo siya pwedeng gamitin na nakataas itong kanyang shield. So kung medyo malaki yung item na i-engrave mo, hindi siya pwedeng iipit dito, no guys, na gano'n. Hindi katulad ng Dadja na yung shield niya is nakahiwalay, so pwede mo siyang gamitin ng gano'n. Pero pwede ito yung ipatong siya sa iyo i-engrave kasi open naman siya. Ang problema naman doon guys, meron naman siyang
tilt safety, no? So kapag naka-tilt siya, hindi rin siya gagana. So madi-disable yung machine kapag naka-tilt. So gusto niyang surface is yung talaga 100% na flat surface, no? And yun nga, I find it medyo mas komplikadong gamitin kaysa dun sa Dacia DJ6. Yung DJ6 kasi very easy to use. Yun ang gusto ko sa laser na yon. Napakadaling gamitin, no? So iano ko lang sa app, yung sa phone ko yung app na kailangan ko engrave, and then iwanan ko lang siya, pagbalik ko okay na. So ganun ka simple yung ano. Pero ito siguro it needs a little bit more pag-aralan talaga, no? So matutunan ko rin yan, pag-aaralan ko rin yan. At I think magiging useful to dito sa workshop, no, guys. So if you're interested sa machine na ito, this is now available, guys, sa AliExpress, no? So I'm gonna put yung link sa baba na pwede niyong bilan. Hindi pa siya available sa Shopee or Lazada, pero siguro in the future, kasi meron namang Wainlux sa Lazada na available ngayon, yung ibang mga models, baka sa future maging available din to sa Shopee or sa Lazada. At yung price niya, guys, is ito, ayan. So check nyo lang yung price. So it's not that expensive, no? Hindi siya ganun kamahal, and I think it's a good na start if you want to learn more about laser, no, laser engraving. Kung gusto niyo try, no, it's a good okay na, it's a good choice, no. So yun. And guys, if you're asking kung available yung mga parts niya, according sa Wainlux, yes, available yung kanyang mga parts, especially yung kanyang laser module na consumable. Nauubos yan, no. So in the future, kapag ginagawa mauubos yung laser module niya, you have to replace that. At sa Wainlux ay available daw yan. At meron din sa mga accessories like yung kanyang vacuum, no, para sa smoke, at yung kanyang roller, no, para sa mga ibang klaseng printing jobs na mga bilog, no, guys. So yeah, available lahat yan sa Wainlux. Okay, so again, thank you so much, Wainlux, for letting us test this wonderful machine of yours. So okay siya. For me, approve. Okay, approve. So pwede. So yun lang, guys. Thank you so much for watching, and I hope to see you guys again next time. This is Jim from 11 Workshop. Adios.